At ng mga inyong mapapakinggan sa akin, simula sa simula, ngayon, lalo na sa darating, ay sarili kong pagsisikap na pagsasaliksik. Ito ay hindi ko hinango at lalong hindi ko ninakaw sa kaninong mangangaral sa panahon nating ito. Ang lahat ng iyan ay dahil sa pagsisikap na aking ginawa. Sa nakaraan nating pagtalakay, merong nakapagtanong na, bakit anya kung totoo na sila Eva at Adan lamang ang siyang pinagmulan ng tao sa mundo, bakit noong una sa panahon nila ay nagkaroon ng dalawang bahagi ang tao? Ang unay tinatawag na anak ng Diyos at ang ikalawa naman ay tinatawag na anak ng tao. Paano nangyari yun samantalang iisa lang naman ang mag-asawang pinagmulan nila? Ganito kasi yun. Nang sila na ay magkasala ang mag-asawa, ay nagkaroon ngayon ang Diyos ng pahayag sa kanila na ang sabi niya sa Genesis 3:15, pag-aalitin ko ang iyong binhi ni Satanas, at ang binhi ng babae. At ang binhi ng babae, ang siya anyang dudurog ng iyong ulo. Ang ibig sabihin doon, ang lahat ng mga ipanganganak nila Eva at Adan ay magkakaroon talaga ng dalawang grupo. Isa sa lahi ng binhi ni Satanas, isa sa lahi ng binhi ng babae. Ang tinatawag na binhi ni Satanas ay yung mga anak ng tao. Ang tinatawag naman na binhi ng babae, yaon naman ang anak ng Diyos. Ngunit kinalaunan, sa di inaasahang pangyayari, nag-merge. Nagsama sila sa kanilang kalagayan, nag-asa-asawa sila na siyang naging dahilan ng pagsama ng lahat ng tao sa ibabaw ng lupang ito. At ang naging pasya ng Diyos noon ay lipulin na lahat sila at ang ititira na lamang ay ang lahi ni Noe. Kung ganoon, ang tao noon ay walang kaalaman tungkol sa mga kiniklaim ng iba na bukod daw sa mag-asawang si Eva at Adan, meron pang ibang lahi, ibang tao na nilalang ang Diyos. Hindi totoo yun. Yun ay mali at walang patunay na mababasa tayo sa alinman sa kasulatan.